Alright, dito na po tayo sa Radyo Pilipinas. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga kababayan po nating OFW sa buong mundo. At nandito na naman po tayo sa isang oras na kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si Admin Rich. Samahan nyo kami tuwing linggo mula 7:30 hanggang 8:30 ng gabi para sa isang makabuluhang talakayan tungkol sa mga maiinit na issue, trending na kwento at nakaka-inspire na kwentuhan at mga balitang dapat nyong malaman. Ang Radyo Pilipinas po ay mapapanood din sa lahat ng mga social media platforms sa pangunguna ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas 104.3 The Capital. At ngayon po makakasama po natin si AJ. AJ, bumati ka muna. Yun, no, magandang gabi sa ating mga manonood at tagapakinig natin, no, Admin Rich, no, maraming salamat sa iyong pagpapakilala. At syempre po ang ating programa sa Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas ay mapapanood din po sa mga free TV, especially po dyan sa may kung meron po kayong TV Plus ng ABS-CBN, no, sa Channel 3. At syempre po sa For the Box ng GMA7 Channel 45 to 49. At syempre mapapakinggan din kami sa radyo, no, sa balitang sa Radyo Pilipinas 738 kHz at sa inyong mga AM band. Yan po, no. So ito po sa AJ13 Vlog, no. Yes, AJ, at nagpapasalamat din po tayo sa pamunuan ng Presidential Communications Office o PCO, si Secretary Dave Gomez at sa lahat ng ating mga kababayan sa buong mundo. At nga pala AJ, no, napakaraming topic natin ngayon. At syempre AJ, ikaw, kamusta naman ang iyong weekend, AJ? Parang hindi naman to weekend kasi nagtatrabaho pa rin tayo. Diba? Pero enjoy natin kasi imagine mo, no, every time na meron tayong programa dito sa Radyo Pilipinas ay tagang ini-enjoy naman taga natin. Correct. Madalas nararamdaman natin parang kulang, bitin. Tama ka dyan, AJ, no? So sa mga ulo ng ating balita, AJ, ay nandito yung recap ng pagbisita ni PBBM sa UAE at pagbisita at paghatid ng tulong ni PBBM sa Cebu Provincial Hospital at yung barkong gawang Pinoy. At papalawigin pa, AJ, no, ang pagawaan ng barko dito sa Pilipinas. At syempre meron din tayong mga topic na alam mo na, yung mga trending ngayon, viral sa social media na talaga namang pinag-uusapan ng mga tao. So AJ, dito na tayo muna, no, sa ating unang topic, recap ng pagbisita ni PBBM sa UAE. Paki-play po ng video. Halina't pag-usapan natin ang mga naganap sa biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang working visit sa United Arab Emirates. Isinagawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang working visit sa Abu Dhabi, United Arab Emirates upang palalimin ang ugnayan ng Pilipinas sa kanyang katuwang na international partners sa kalakalan, depensa at pagsusulong ng sustainable development. Nakipagpulong kay His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan upang talakayin ang ugnayang Pilipinas-UAE. Sinaksihan ang paglagda ng Memorandum of Understanding sa Defense Cooperation at ng Comprehensive Economic Partnership Agreement, ang kauna-unahang free trade agreement ng Pilipinas sa Middle East na magpapababa ng taripa at magpapalawak ng merkado. Dumalo ang Pangulo sa opening ceremony ng Abu Dhabi Sustainability Week 2026. Nakatuon ang pagtitipon sa paghahanap ng solusyon para sa climate change, renewable energy at sustainable development. Nakipagpulong ang Pangulo sa Damak Digital upang talakayin ang kanilang pamumuhunan sa Pilipinas, kabilang ang pagtatayo ng pinakamalaking data center sa Laguna at pagtataguyod ng Pilipinas bilang hub para sa data centers, cloud services at AI-driven technologies. Hindi niya pinalampas ang pagkakataon na kumustahin ang Filipino community sa UAE at tiniyak ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa kapakanan, kaunlaran at pagkakaisa ng mga Pilipino sa ibang bansa. Naging produktibo, makabuluhan at nagbunga na magagandang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng United Arab Emirates. Yan, marami pong salamat sa pag-uulat, Yusek Claire Castro. Yan nga AJ, no, yung pagpunta ng ating Pangulo sa UAE ay talaga namang nagbigay ng napakaraming benepisyo sa ating mga Pilipino, AJ, no? Hindi lamang sa ating ekonomiya, kundi sa defense at syempre yung ating free trade, AJ, no, na magkakaroon na ng low tariff. At syempre, AJ, pinapalakas nito yung gustong-gusto ko dito yung sa defense, no? Patungkol ito sa hindi lamang sa West Philippine Sea, kundi syempre kailangan nating palakasin din yung ating defense. Dahil alam naman natin, AJ, na medyo nauuso na yata ngayon yung mga gera-gera, no? Pero syempre hindi tayo makikipaggera, AJ. Pero just in case kailangan nating maging handa, 'di ba? So, AJ, anong masasabi mo dito? Syempre, no, Admin Rich, no,
napakagandang ginawa ng ating mahal na Pangulo after 15 years, no? So naipagpulong siya sa hari ng o presidente ng ating ng UAE. At syempre dito tinalakay na yun sa food, sa climate change, at sa energy, at sa iba pang bagay, especially diyan nga sa sa may militarization, di ba? Yung pagpapalakas ng ating Defense. sandatang lakas, defense. So ganun pa man administration, no? Ang daming layunin ng ginawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Although nakapagkita rin siya sa Filipino community na napakasaya ng mga Pilipino nakita dahil sa pagbisita ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Tama ka dyan, AJ, no? Medyo sundutan ko lang ng konti, no? Kasi alam naman natin na merong, kahit anong gawin ng Pangulo natin, ay meron talagang grupo ng tao na palagi talagang kine-question yung kanyang mga ginagawa. Hindi mamawala yan, Oo. Etong pag-travel ng ating Pangulo sa UAE, eto ay makabuluhan. Yes. Hindi ito yung pansarili lamang. At dahil dito, sa pagta-travel ng Pangulo natin, ay marami tayong naging benepisyo dito, Yes. di ba? So, AJ, yung ating pangalawang topic ay tungkol naman sa pagbisita at paghahatid ng tulong ni PBBM sa Cebu Provincial Hospital. I-play muna natin ang video. The first time with an occasion of historic significance with all of us. This is the first time that our institution was honored to be visited by a president. There are a lot of mga equipment na binigay, not only for us, but the 4 hospitals under the province of Cebu. It is really a diagnostic equipment and really needed by the hospital. For our doctors, it will be easier for them. So, mas madali yung treatment nila. And effective and efficient management. So, happy good din. Nagpasalamat yun mi ba, no? Parang nakita ko sa kanya na it's not only into words, into actions. Meron siyang mga iba't ibang programa just like Yakap, and then this Yakap is really helpful to all the Filipino people. Wala siya pili bitaw. Yung sinabi ng isang opisyal, no, ng hospital, AJ, na-appreciate talaga nila yung sinabi or ginawa ng ating Pangulo na pagdalaw dito sa Provincial Hospital ng Cebu. Dahil hindi lang siya basta dumalaw, AJ, kundi nagbigay siya ng tulong, nagbigay siya ng mga pangangailangan, no, ng ating mga pasyente sa Cebu. At syempre, AJ, no, may mga tulong pinansyal at marami pang iba. Kaya dito nakikita nila na si Pangulong BBM, bagamat sinasabi na ang Cebu ay medyo, di ba, AJ? Pero wala siyang pinipili. Ang sabi nga nung nagsalita, no, na walang pinipili ang ating Pangulo. Ikaw, AJ, anong masasabi mo tungkol dito? So, Admin Rich, no, ang isa sa mga naaganda rito sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo, yung mga tulong ng gobyerno ay inilalapit niya sa taong bayan. Correct. Regardless kung ikaw ba ay bumoto sa akin o hindi, ito bang probinsya na ninyo ay nanalo ba ako ito o hindi. Regardless na yung mga ganung bagay, mga issues. Kasi Tama. una-una, siya na ang presidente ng buong Pilipino dito sa ating bansang Pilipinas. So, Tama ka, there's AJ. no other way para mamili ka na tutulungan mo. Kasi hindi mo maganda yung ganon, di ba? Kasi parang sinabi mo na presidente ka lang ng iilan nung mga taong inaakala mong tumulong sa'yo. Pero kay PBBM, wala siyang pinipiling kulay, wala siyang alinlangan na tumulong kahit maaring may mga banta sa kanyang lugar na yon, di ba? Alam mo naman, may ibang mga tao na mga kabilang partido na nagbabanta sa buhay ng ating mahal na Pangulo. Ayun nga lang, nahuli sila. Oo, pero sa ating correct. Pangulo, inilalapit niya yung serbisyo ng gobyerno sa tao, direkta. Correct. Ang maganda kay PBBM, may pusong binibigay. Buong puso niya binibigay, di ba? Ayun ang mas maganda kay PBBM eh. Correct ka dyan, AJ, no? Sa kabila ng lahat ng napakaraming batikos sa ating Yes. Pangulo, pero hindi niya alintana yan dahil ang Pangulo po natin ay nakafocus sa kanyang trabaho. At isa pa, AJ, no? Napakaraming dinagdag ng ating Pangulo patungkol dito sa health. Yan Yes. yung nabanggit nga kanina ng babae, yung merong yakap. Yes. Yan. Ikaw, AJ, ano pang maidadagdag mo? Sa totoo lang kasi yan po mga provincial health center o hospitals, no? Diyan rin ay viable na rin o yung ma-avail na rin nila yung serbisyong tungkol sa zero balance billing. Kasi Oo, hindi lang correct. pan DOH hospitals ang pwedeng maka-avail, no, kundi pati mga LGUs hospitals, Correct, di ba? Ayun ang kagandahan doon. Kumbaga, kumpletos rikados ang pagmamahal ni PBBM sa sambayan ng Pilipino. Hindi basta yung may naiabot lang, tama na, okay na. Hindi, kay PBBM hindi. Kailangan, pag inabutan ka, kumpleto, hindi yung isang rikado lang, dapat kumpleto ang rikado na yung inihahatag niya sa lapesa, hindi lang kanin at yung ulam na kakapranggot.
may dessert pa. Oo. Di ba? Ganun ang style ni PBBM ng Marcos administration, di ba? Yes, tama ka AJ, no? At yun nga, itong isa pa yung programa ni PBBM, yung Bukas, di ba? Bukas Yes, Center. yes, oh. Yan AJ, ay napakarami na yan, di ba? Sa nationwide yan AJ, na kung saan yung ating mga kababayan, kapag, halimbawa, meron silang mga minor diseases, ay hindi na nila kailangan pumunta pa sa isang malakihang hospital, no? Yes. Diyan lang sa mga Bukas Center ay makaka-avail na sila ng serbisyo. Meron nga malapit lang sa amin na Bukas Center Oo. sa Metondo. Wow naman, no? So, sa amin din siguro, AJ, no? Pero Hindi mo lang sa Dasmariñas. Hindi mo lang nagagalugad. Oo, hindi ko lang nagagalugad eh. Hindi ako masyadong gala, no? So, So, parang sinabi mong gala ako halata naman, AJ. Ginugal ko lang. Yan. Okay na nga, hindi ka nangagala. Okay, so AJ, no, ang pangatlong topic natin ay itong barkong gawang Pinoy. At papalawigin pa AJ, no, ang paggawaan ng barko dito sa Pilipinas. Yes, naman. I-play muna natin ang video. Today, as we witness the delivery of the world's first methanol dual-fueled Kamsarmax bulk carrier, the Kamsarmax vessel SC443, we mark a historic milestone for Philippine shipbuilding. This achievement sends a clear message to the whole world. The Philippines is ready to lead in the global transition towards low-carbon and sustainable maritime transport. So together, let us shape a bagong Pilipinas that champions economic growth, industrial self-reliance, and national security, and continue to proudly showcase Filipino excellence to the rest of the world. Wow naman AJ, napakaganda niyan. So, alam mo AJ, natatandaan ko lang noon ang mga sa panahon pa ito ni Apo Lakay, meron na kasi tayong paggawaan ng mga barko AJ, no? At natatandaan ko rin noon, meron tayong mga paggawaan din ng mga kotse, no? Meron din Yes, tayong totoo yan, admin. mga TV. Talagang yung produkto talagang Pinoy. Pero nung mga lumaon, nung nawala na si Apo Lakay, ay medyo napabayaan ito AJ, no? Pero maganda ito ngayon dahil ang ating Pangulo ay talagang kanyang ibinabalik at tinututukan. At katulad nga ng sabi kanina ni Pangulong BBM, no, na ready na ang Pilipino. Ready na tayo para makisabay, no, sa iba-ibang mga bansa patungkol dito sa paggawa ng barko. At maganda AJ itong barko natin dahil ito ay kumbaga hindi siya hindi ko lang yung mabanggit yung pangalan ng AJ, no, yung Tsuneishi, ganun. medyo Tsuneishi Heavy Industries. Nandiyan din yung Austral, Philippines, tsaka yung Keppel, Cebu. Yan. medyo nabubulol ako sa Oo. So whatever, yun na yun, no? So maganda siya AJ, no, dahil eto talaga may suporta, no? At Yes. sino yung sumuporta dyan, Siyempre, AJ? Japan. Yan. Yes, no? Kapartner natin dito ang Japan, no? Siyempre, alam naman natin mga Hapon kapag gumawa puli din gumawa yan. Correct. Diba? Hindi yan basta-bastang gawang parang alam mo ng isang bansa na para bang pag binili mo disposable yata ang gamit. Ang daling masira, di ba? Correct. Ano pag sinabing gawang China, di ba? Naku, sinabi talaga. Sagot tayo nito. Si Commodore J. Tariela, na ano na nga. Okay lang yun. Totoo naman din kasi hindi ba? Pero although meron silang mga produktong mas matibay, pero syempre mahal, no? Pero bihira yun. Kasi naman AJ, ano lang tayo, no, konting segue. Doon naman kasi sa China, mas concerned sila sa quantity kaysa doon sa quality, Yes. no? Mas production sila talagang Yes, paramihan, yan. no? At hindi nila masyadong tinitignan kung quality ba, 'di ba? And to think na sila yung yung hub ng ng mga industrial na ganyan, di ba? Sila talaga yung pinaka-hub. Oo. Unlike kapag sinabi mong gawang Pinoy, gawang US, Yes. matitibay Wait, talaga. pagmamahal yun, Oo, di ba? matibay talaga, di ba? Matibay. At talagang nagtatagal. So, ayun AJ, no? Kudos sa ating Pangulo dahil ito binubuhay niya muli, AJ, itong Yes. paggawaan ng mga barko, no? AJ, at talagang Yung mga shipyard building. Oo. May idadagdag ka pa ba? Actually dati yung dyan sa may Baseco, shipyard building kasi dati yan Pagawaan din yan. Sa Nabotas din, meron din dyan shipbuilding. At syempre doon sa may bago nga, dyan sa may Subic, di ba? Yung bago rin yun Nakapartner naman ay Samsung yata yun o Korean din. Ano ba yun? Nalimutan ko rin yung pangalan ng company Kailan din lang yun na kumbaga nalugi rin yun, nalugi nung dumating time ng Duterte, umuusad pa siya, number 1 pa sa top 3 yung shipyard na yun hanggang sa bumagsak bigla, nagkanda utang-utang, kaya napasara ngayon binuhay ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba?
Parang natapik natin yan, Natapik AJ. natin yan. Dito rin Dito sa rin, oo. vloggers ng Bagong Yes, Pilipinas. natapik Pero medyo natin yan. nakalimutan ko lang Nakalimutan ko nga yung rin mga facts. Hindi ko na Oo. gusto eh. Yan. So, eto AJ, no? Marami pa tayong pag-uusapan, no? Pero meron muna tayong Segue, no? isi-segue muna natin, no? Ito kasing si Yusek Claire Castro, no? Oo, ano yung kwento Oo, dyan? si Yusek Claire Castro kasi ay alam naman natin na siya ay kinasuhan ni Lian Liviste. Ang nakakapagtaka lang dito, AJ, kasi yung ito kasing sinabi ni Yusek Claire Castro ay hindi naman talaga nanggaling sa kanya. Ito ay nanggaling kay Ombudsman Rimulya. Pero ang kanyang kinasuhan, instead na si Ombudsman Rimulya, Yes. ay si Yusek Claire Castro. Tapos Kanina, lalo pa akong nagtaka, AJ, noong nakita ko na ang kanyang abogado ay si Topacio na isang DDS. So napapaisip ako, DDS ba si Leandro Liviste? Yes, no? Ikaw, AJ, anong sa tingin mo? Dapat ba yung ginawa ni Leandro na kinasuhan niya si Yusek Claire? Meron naman siyang free hand to do that, no? Kung gusto niya magdemanda, kahit sino, pwede niya i-demanda. Pero since si attorney, o si Yusek Attorney Claire Castro, ay very vocal, no? Oo. At talaga naman, hindi man sa pagbabanat. Kung baka tagang tinatapik niya, hinihimay niya kung ano yung issue regarding dito sa solar farm nitong si Liviste, no? Correct. Ang problema si Liviste, sa sobrang daldal, yung kanyang tinatago, lumilitaw. Lumilitaw. The more na Correct. nagdaldal siya, lalo namang naparang pinapa-float pa lalo yung totoong issue na tungkol sa kanya. Kaya minsan, yung pagdadaldal din, merong na may Consequence. May consequence yan. Hindi lang basta consequence. Meron kasi tinatago. Kaya, May halo. May halo. Lumilitaw yung katotohanan. Gusto niya kasi pagtakpan kung ano yung baho na tinatago Oo, niya. kaya lumilitaw nagdadaldal. din. Oo. Diba? Tama ka dyan, AJ, no? Sabi ko nga, karamihan ng mga nagbibintang, no, sa Sure, ating yan. Pangulo, sa ating Pangulong Kahit saan BBM, yan. sa kina dating Speaker Martin Romualdez, no? Ang dami-daming mga bintang sa kanila, AJ. Pero magtataka ka, wala silang nilalatag na ebidensya at hindi nila dinadala sa tamang platform. Dito lang talaga sila sa social media, 'di Yes, ba? at masingit ko rin, no? Oo, At saka sige. dito yung kay Yusek Castro, kung tutuusin, yung ginagawa nitong si Liviste ay isa rin itong panggigipit kay attorney, no? Para manahimik siya. Hindi lang dahil sa issue tungkol sa kanya, kundi sa issue ng marami. Correct. Kumbaga, parang ito yung pagpipigil sa kanyang kalayaan ng freedom of speech. Correct. Kasi, di ba lagi na sinasabi, freedom of speech to? Samantalang ang freedom of speech is not absolute naman. Correct. Samantalang kay Claire Castro, hinihimay naman niya. Tinatapik naman niya. Hindi naman siya True. nagbibintang. True. Hindi naman niya sasabi, ikaw, ano ka? Hindi siya judgmental. Pero, True. ginagawa niya ito para mapigilan ang pagsasalita ni Yusek Castro. Correct. Actually, AJ, yan nga ang mga sinasabi, no? Yes, ng no? mga Sabi observer, yan. Yes. mga political observer. Yan ang sinasabi. At saka yan din ang medyo nararamdaman Yes, ni Yusek ramdam. Claire Castro Ramdam. na gusto siyang patahimikin. Yes. At yan din ang nakikita ko na dahilan, AJ, no? Kahit sabihin nila na, ay hindi naman. Pero sa nakikita ko, si Yusek kasi, siya, Very vocal. combative si Oo, Yusek. combative At saka kasi. talagang, Trial lawyer kasi. kumbaga, yung sinasabi ko nga, fight fake news, di ba? Yes. Expose the truth. Yes. Si Yusek, ganun siya. Yes, oo. Nagpa-fight siya noon, lumalaban siya sa mga fake news at ini-expose niya yung Yes. katotohanan. At ito yung ayaw na ayaw ng kabilang kampo. Yes, oo. Dahil pag meron silang fake news, AJ, wala pang isang segundo kapag nalaman ni Yusek Claire Castro at Debunk. siya ay nag-press con, debunk ka agad, AJ. With matching, Oo. So, yan ang ayaw na ayaw With nila. matching proof. May may mga screenshot Yes. pa, ang laki-laki pa nakaprint. Pinaprint na malaki. Nakaprint pa, kitang-kita talaga, no, ng sambayan ng Pilipino. Yes. Yan ang ayaw nila, AJ, kasi nasanay sila na yung mga spokesperson, ng mga press officer ng PCO or ng Malacanang ay, di ba, mga demure pag nagsalita na parang talagang prim and proper, di ba, AJ? At Yes. hindi nakikipagbardagulan. Pero kay Yusek Claire Castro, kaya maganda, AJ, kasi meron siyang karanasan sa pagiging vlogger. Yes. Yun ang Kagandahan. nakuha niya. Maganda, AJ, kasi 'di ba tayo mga vlogger ganyan tayo eh. Yes. Na very combative tayo. Very vocal. Oo, very vocal Sasabihin tayo. kung sasabihin. Magsalita, no? Huwag lang magmumura at huwag lang magpapakalat ng fake news. Yes. Pero very vocal tayo. Kapag tayo ay itinatama natin yung mali, talagang iba, no? Iba yung ating yung ating aura at yung ating tono ng salita, no? So, yan ang ayaw ng mga Green Crocs, no? Kasi gusto nila na si PBBM ay walang magtanggol, no? Walang Yes, magtanggol kay totoo yan, PBBM. Gusto nila yung Sila lang. Oo, yung
sila lang, pakalat ng mga fake news, kung ano-ano ang ginagawa nilang paninira. Tapos ayaw nila na merong isang Yusek Claire Castro na magdidebunk Yes. sa kanilang mga kasinungalingan. May dadagdag ka pa ba, AJ, bago tayo mag-break? Ay, wala na, Admin Rich. Nasabi ko na lahat. Dahil sa totoo lang, no, ang ginagawa naman nila, hindi man obra kay Yusek Claire Castro. Hindi obra yun. Tama ka dyan, AJ, no? Sa tingin ko kay Yusek Claire Castro, hindi siya naapektuhan, no? Hindi siya affected. Tuloy sila affected Oo. talaga. At tuloy-tuloy pa rin talaga yung kanyang pagbablog. Yes. AJ, meron naman siyang disclaimer, 'di ba, na Oo. sa kanya mga vlog, hindi 'yun ang yung Panghusga. AJ, hindi 'yun ang statement ng palasyo, Oh, yes, kundi yes. yung sarili Vlog niya niya 'yun, yun, no? eh. Sarili Oo, vlog niya. vlog niya 'yun eh, sarili niyang pananaw, hindi ng palasyo. Yes. So, AJ, no, tayo muna ay magbe-break, no? At Yes. babalik po kami ilang sandali. Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Alright. Nagbabalik po kami with AJ, no? Dito po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito lang po sa Radyo Pilipinas. O nga pala mga kababayan, huwag niyo pong kakalimutan, every Thursday, kami pong dalawa ni AJ sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito po sa Radyo Pilipinas every 7:30 ng gabi hanggang 8:30. At maging Sunday, ito po mga kaibigan. Binabati ko pala unang-una no, si Martina at saka si Inform PH. Sana sa Sunday ay makakasama ko na kayo. So mga guys, tapos na tayo sa ating pag-flex sa mga programa at mga proyekto ng ating Pangulo. Ngayon naman ay tungkol naman ang ating talakayan with AJ, patungkol naman ito sa mga untouchable na hindi umubra sa panahon ngayon ni PBBM. So, kung makikita natin mga guys, no, sa mga nagdaang panahon ay napakarami ng mga untouchable, ng mga mayayaman at talaga namang mga involved sa mga illegal na mga gawain, pero hindi po sila nagagalaw dahil maaring medyo malakas sa ating, sabi mga kaibigan meron dyan ay malakas sa di umano sa justice system. Naalala ko lang no, yung sinabi dati ni Ombudsman Rimulya, hindi pa siya ombudsman, DOJ secretary pa lang siya guys, no? Ang sinabi niya ay nakakabahala daw dahil etong ang involved dito sa mga nawawalang sabongero ay medyo sinasabi na kaya daw na suhulan yung mga judges. Nasabi ko nga, nakakatakot ito. At ang aking pray ay sana hindi naman totoo. Kasi syempre mga kaibigan, pag sinabi mong Supreme Court, yung ating mga judges, sila yung inaasahan natin para magkaroon tayo ng hustisya. Sila yung inaasahan natin para kapag kailangan natin ng hustisya ay nandyan meron tayong kakampi. Pero paano na lang kung pati sila ay nasusuhulan nga ng mga untouchable na ito. So ngayon mga kaibigan, no, pag-uusapan lang natin with AJ patungkol dito sa kay Atong Ang. Yes. Na alam naman natin ito, 'di ba, AJ, yung mga nawawalang sabongero Yes. sa panahon ito ng dating Pangulong Duterte. Pero mukhang hindi niya ito pinag-ukulan no ng panahon para malutas talaga itong problema sa mga nawawalang sabongero. Anong masasabi mo dito, AJ? Unang-una, Admin Rich, no, sa totoo lang, si Duterte talaga ang nagaya kay Atong Ang para kumbaga yung talino niya sa pagbi-business sa mga kasugalan o everything na yan ay gawin sa Pilipinas mismo, hindi lang ba sa sariling business ni Atong Ang, kumbaga ka-partner rin ang Pilipinas. Narinig ko nga yan, AJ. Yun ang gusto mangyari ni Duterte. Kaya niya kinausap si Atong Ang. Siyempre, no, kapag ikaw ay sindikato, lahat ng sindikatong pwede mong pakiusapan, gagawin mo yan. Imagine mo, kukuhan mo ng pakipagtulungan sa'yo isang sindikato ng mga gambling o droga man yan. Katulad ni Michael Yang, ginawa pa niyang economic advisor. Imagine mo, illegal, mas sindikato. Economic advisor niya si Michael Yang. Yes, no? Yeah. Eto Kaya ngayon nga, si diba? Atong Ang. Ngayon si Atong Ang. Yun nga inaan natin, no? Ginawa pa niya advisor itong si Michael Yang. Ngayon si Atong Ang, ginawa naman niyang gambling, no? Parang sa gambling advisor niya kung paano mapapakinabangan ng Pilipinas. Correct. Sugal. Naalala ko lang, AJ, no, yung sinearch ko kasi dati ito tungkol kay Atong Ang. Nabasa ko siya, AJ, na sa isang balita, hindi ko na ma-quote, no, kasi hindi ko na masyadong maalala, pero naalala ko pa yung thoughts ng balita, na si dating Pangulong Duterte, kinausap si Michael Yang, at sabi niya, ikaw, Atong Ang, hindi Michael Yang Atong Ang, kinausap niya si Atong Ang, at sabi niya, ikaw, Atong, marami kang negosyo sa Davao, mga illegal. Yes. Total, mga illegal naman yung mga negosyo mo.
Halika, usap tayo, gawin na natin legal yan. Ganon, AJ, no? Kaya nga eh. Oh, ano ba yung mga negosyo ni Atong Ang? Di ba mga illegal Pasdalan, gambling, di ba? Yung e-gambling. Yes. Basta patungkol sa mga E-gaming, sugal. Oo, ganyan. tungkol sa mga sugal. At yung sabong. Yes, isabong. Di ba? Yun, mga isabong at kung ano-ano pa. So, meaning to say, AJ, ginawa talaga ni dating Pangulong Duterte, parang nilegalize niya. Kasi Yes. kinausap niya si Atong Ang na, halika dito, i-register mo na yung mga negosyo mo. Kahit alam niya na ito ay mga bawal, ito ay mga illegal. Yes. Parang katulad din ang ginawa niya sa Pogo, AJ, no, na kanyang hindi niya ito idinaan sa Congress, AJ, no? Yes, wala. Siya mismo yung gumawa nito na yung Pogo ay itatax na sila, no? Tataksan na sila. Na ibig sabihin, AJ, sila ay nililegalize na kasi once na tinaksan mo yung negosyo na Legal yan, na siya. nagiging legal na yan, no? So, dito AJ, no, ang ating konteksto ng pag-usapan natin, etong mga untouchable na to, ngayon sa panahon ni PBBM, hindi sila umubra, Yes. AJ, no? Sila talaga ay hinahabol ng batas. Sino pa yung alam mo, AJ, na untouchable na ngayon sa panahon ni PBBM ay talagang Sa totoo nakakulong? lang, isa sa mga pinakasikat na untouchable, itong si Kiboloy, no? Oo. Nalaman naman natin, napanood, nakita, at narinig yung nangyari kay Kiboloy. Hanggang sa nahuli na nga si Kiboloy. Imagine mo si Kiboloy, kung ba sabi nga niya, hindi kayo maliligtas, umakyat sa lahat hanggang hindi kayo dumadaan sa akin. Yung kaluluwa nyo, buti na lang hindi ako dumadaan sa kanya. Ayoko kaya. Correct. Di ba? So, yun yung mga untouchable na hindi umubra sa panahon ng pamamahala ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Even si Duterte. Correct. Kung saan siya pinaka-mastermind ng mga illegal na yan. O sabi natin, no? Kasi siya naman yung alok kay Michael Yang, Oo, kay Atong Ang. So, sino pa bang mastermind na pwede nating isipin? Di ba? Siya na yun. Tama kaya dyan, AJ, no? Kasi etong si Kibuloy, naalala ko dyan si Kibuloy, di ba? Ang dami niyang mga members, no? Kay Yes, OJC. At talagang sinasabi dati, naalala ko na kapag si Kibuloy daw ay hinuli, magkakagulo daw talaga. So, mahirap talaga siya hulihin, Yes, AJ. that time. Inabot ng ilang araw yun, no? Inabot si General Torre at nagdala doon ng 2,000 to 3,000 Yes, yes, na yes. na Mga mga ganyan. pulis, mga ganyan, no? More or Oh, less, yes, no? So, mahirap talaga siyang hulihin kasi marami siyang mga supporters doon. Doon. At hinaharas talaga yung mga pulis. Nakita naman natin, di ba, sa video, Yes, kung saan pinapalo pa, no? pinapalo, andyan yung yung Mura. binobomba, Oh, no? yes, yes. May sila bombero, binobomba ng tubig yung mga pulis at talaga namang pinapalo, may sinasampal pa. What? Civil Oo, disobedience, civil disobedience Oo, yung ginagawa nila. Grabe, pero si General Torre ay hindi talaga sumuko. Yes. At talagang dahil ito ay order sa kanya, no? Yes. Direktiba ng ating Pangulo na kailangan talagang hulihin yung kung sino yung mga dapat mga hulihin dyan. Yes, diba? tama yan, Ate Oo. Rich, no? So, sino pang naisip mo, AJ, na mga Siyempre, recently lang untouchable? itong si Chavit Singson, no? Oo. Alam mo naman nangyari, di ba? Itong yung isa may walk ba yun? Metro Walk. Oo, Itong Metro Metro Walk na yan ay under yan sa PCGG kasi nga na-sequester dyan mula sa pamamahala ng dating Marcos, nasabi ng Marcos na kumbaga illegal hidden wealth o illegal ill-gotten wealth, no? Pero nung na-sequester dyan ng gobyerno ng Pilipinas, so meaning Pilipinas yung may-ari. Itong gobyerno ng Pilipinas. Pero bakit nagtataka napunta kay Chavit Singson? So, maaaring nagkaroon siya ng rights o pero inaangkin na ni Chavit Singson, which is hindi naman pwede. Kaya nga itong nung meron tayong ginagawang subway, dinaanan ngayon yan. So, ayan ang siguro isa sa kinagagalit niya kay PBBM. Kaya siya bumitaw kay PBBM dahil nga hindi siya pinagbigyan na hindi mapakilaman itong Metro Walk na gusto niya lang angkinin. Sa totoo lang, may claims din dyan ang mga Marcoses. Correct, AJ, no? Pero ito kasi, para sa bayan na ito, Pero sa dahil bayan na dinaanan ito Dinaanan ng ng subway. Metro Manila Subway, no? Yes. So, So, dapat giveaway siya. Oo, so dapat hindi na siya magalit Oo. dahil para ito sa bayan. Sa bayan. So, dito makikita natin, no, hindi lang yan, AJ, no? Meron pa siyang mga negosyo na Dami. talaga namang ngayon sa panahon ni PBBM ay naging illegal. Yes. Yung mga negosyo niya noon Kasi sa panahon ni Duterte na legal. namamayagpag na legal kung tingnan. Ngayon naman sa panahon ni PBBM, illegal na sila tingnan Yes. dahil syempre, AJ, no? Walang pinapakita ng Oo. dokumento. At saka ang ating Pangulo ay hindi siya namimili, no, AJ? Kahit na sabi nga niya, kamag-anak, kaibigan, o kahit sino pa man, Yes. kapag mali, ay talagang mali at Rule dapat of talagang law. habulin, di ba? Nadaan sa proseso. Oo. Pero syempre, idadaan sa proseso. So ngayon itong si Manong Chavit, dahil hindi niya nakukuha ang kanyang gusto, kasama na rin yung appointment, no, Yes. ng kanyang ano ba niya, AJ, yung pinagusto Anak daw niya yun, pa-appoint? anak niya. Anak niya. Anak niya. So, yun, hindi rin na-appoint. So, eto yung ginagawa nila ngayon ay pinagtutulungan nila ngayon si PBBM.
At sabi ko nga, AJ, no, yung last na broadcast natin sa January 31 ay magkakaroon sila ng one-time big-time rally daw para patalsikin daw ang ating Pangulo. Pero I doubt, Yung mukhang business na nga eh. walang pupunta dyan. Tapos konting- Kundi yung mga binayaran lang. Yes. At, saka isa At pa, konting-konti admins, lang yan. Masingit ko lang Oo, admins, no? sige. Ito po si sinasabi mo, di ba? Maaring isa sa yung dahil hindi nabigyan ng pwesto. Yung kanyang anak na para sa PCSO correct. as BOD. Sa totoo lang, hindi naman taga yun na rason yun eh. Kasi ang liit na bagay yun. Sa dami ng kanilang kampanya, doon sa BOD na lang na yun, wala yun eh. Bakit ka pa kumbaga staff ng isang gobyerno lang? Di ba? Samantala ikaw, pwede ang boss sa sarili mong kumpanya. Correct. So bakit ka mag-iinarte o mag-iiyak o magsasaman loob dahil sa appointment na yun. Bali wala ang sa akin lang totoo talaga yung sa may metro subway, metro walk sub ano yan. Ayun talaga ang pinaka doon. Di siya pinagbigyan. Kaya yung ikakaso sa kanya, yung illegal niya, naglitawan na pati yung flood control, naglitawan, hindi siya napagbigyan ng PBBM na hindi siya isasama. Correct. Tama ka dyan, AJ, Diba? no? At yung tinuturo niya na isang proyekto daw, no? Flood control project Yes. daw ni Sandro Marcos, Congressman Sandro Marcos. Sinearch ko siya, AJ. Ano na Kung totoo na napatunayan mo? kay Congressman Sandro. Ano nahanap mo? Hindi kay Sandro. Ayun. Kanina naman to. Alam mo kung kaninong proyekto ito? Proyekto ni Governor Matthew, yung anak ni Senator Amy Marcos. Tapos AJ, so proyekto ni Gob at si Sandro, si Congressman Sandro, wala siyang ano doon. Wala siyang kinalaman doon, no? Kay Governor Matthew, yung proyekto. Wala siyang hand. Oo, wala siyang kamay doon. So ibig sabihin, etong si Chavit nag-iimbento, no? Ng mga kung ano-ano lang, basta lang maidamay si Yes. Congressman Sandro Marcos dito sa mga flood control anomalies. At syempre, no, si PBBM dinadamay din. Yes, na totoo yan. sinasabi nga nitong si Chavit na kaya sila magkakaroon ng one time big time sa January 31 ay dahil daw sa korupsyon. Pero kung titingnan mo, look who's talking. Yung nagsasabi na magrarally sila dahil ayaw nila sa korupsyon na nangyari daw ngayon. Sila may issue ng korupsyon. Correct, Diba? no? Correct. Ayun, kumbaga, ang irony doon yun ang irony. Sigaw ka ng sigaw na against sa corruption, pero ikaw pala yung mayroong corruption na issue. Correct. Diba? Ang gagaling. Kumbaga, nagmamalinis ang taong maputek. Tama ka dyan, AJ, no? Sa totoo lang yung putik na dumikit sa kanilang makamay, parang alkitran, ayaw nang bumitaw sa kanilang makamay. Ayaw nang magpalinis. Dahil sa dami ba naman tumpok na dito sa kanila, di ba? Patong-patong na Correct, Kaya yan, oo. kahit anong linis nila, sa kanilang makamay, hindi na maalis dahil sa parang alkitran na, no? Oo. At AJ, no, magtataka ka kasi, di ba, talagang, wala na si Congressman Martin Romualdez sa pagka-speaker Wala na siya Yes, totoo. Pero, hindi ka ba nagtataka? Siya pa rin siya talaga ang binabanatan at talagang inuugnay dito sa mga flood control anomalies. Nasabi ko nga, sana mas mapapabilis yung ating investigasyon kung ang ating uunahin muna dito ay yung meron ng mga ebidensya. Yes, totoo Diba? yan, no, admin. Katulad na lang nitong si Senator Cheese Escudero na meron naman talagang ebidensya, AJ. Unahin Yung na. kanyang insertions na 142 Unahin na yun. billion. At nakita doon, yung mga nabigyan ng mga pondo na yan. Nangunguna si Joel Villanueva sa Bulacan. Oo, ang nabigyan din yung kapatid ni Jesus Escudero. Imagine, no? Diba, AJ? So, Talagang- eto mga to, may mga ano na to may meron ng mga malilinaw, no, na mga Yes, clear na ebidensya. clear. Oh. So, dapat unahin natin to para kung gusto talaga natin na makapagpakulong tayo ng big fish na senador, kasi sinadiskaya, big fish yan. Yes, AJ. big fish Big fish yun. yan. Oo. Di siya Grabe. basta small lang. Billion-billion ba naman ang kinikita? Small fish ba yan? Imagine mo rin, Oo. 100 Oo. 100 ang cars. Oo. Big fish talaga yan. Kaya yung mga nagsasabi na walang nakulong na big fish, nagkakamali kayo dyan. Dahil kay Diskaya pa lang, big fish yan, no? So, mabalik tayo kay Chis Escudero, dito kay Joel Villanueva, dito kay kina Jinggoy. Kung saan yung merong malinaw na ebidensya, dapat doon muna tayo Wag na, pwede namang kalkalin, no? Kalkalin yung patungkol dito At the same sa... time, pwede sila Oo. rin, at the same time. Pero yung pagtutuunan talaga natin ng i-prioritize Martin na- Romualdez kahit i-prioritize wala pa talagang nakikita. Ang Yes. sabi ng ICI, no adverse findings. Yes. Ang sabi ng DOJ, Senator Lacson, wala daw, hindi daw nakikipag-usap sa Wala. contractor, Yes. hindi nakikipag-usap sa city engineer, walang kinakausap. So, walang direct na ebidensya. So, dito muna tayo sa may direct na ebidensya. Yes, tama yan. May dadagdag ka pa, AJ? Yes, no, dadagdag natin dito, no. Itong mga kasi si Jinggoy at si Bong Revilla, 'di ba? Na file na ng case, Oo. 'di ba? Silang dalawa kasi malinaw na sa kanila yung nangyari sa kanila before. Oo. Dapat nagano sila na kumbaga Lesson. lesson learned na dapat sa iyo. Magano sila, umiiwas na dapat. Pero take pa nila yung ang sa Sahara Desert sa pagkatuyot
no, sa pera, no? Sa dahil pa lang sa hard desert. Sana natuto na kayo di ba? Oo. Pero taga Correct. mag-EM talaga 'yon. Magna. Oo. Pag ang isang magna, hindi mo madadala yan di ba? Yung mga kriminal nga, napatay na, nakulong, nakalabas, pumatay na naman, di ba? Parang ganun, sila na kasi yun karakter na nila yun. Hindi na magagamot yun pag karakter na. Wala na. So dapat talaga, kinukonfine na talaga sa... Palagay ko AJ naging ano din parang naging complacent din. yes. Parang relax kasi nga alam naman natin for 6 years meron tayong ombudsman na mukhang nilegalize niya talaga ang korupsyon. Yes, Yan yung totoo yan. sinasabi ng mga political analysts, Yes. AJ. Yes, totoo. Bakit natin nasasabi yun? Kasi biruin mo itutuwis mo yung patungkol sa rules patungkol sa SALN na Yes. yung SALN ng isang mataas na government official, hindi mo pwedeng busisiin. Kung okay sa kanya, pwede mong tingnan, pero kung ayaw niya, hindi po pwede. At makakasuhan pa yung magpipilit. So doon pa lang AJ, tuwang-tuwa na yung mga kurakot dyan. Kasi, meron silang freedom Na turn, na mangurap, di ba? reverse. Kasi wala nang wala nang bantay, wala nang magpupulis sa kanilang mga SALN. Tapos yung mga sistema sa DPWH, yung katulad ng AJ, yung acceptance ng mga LGU sa mga proyekto, Yes, tinanggal tama yan. din, Oo. no? So dito talaga sa panahon ni dating Pangulong Duterte, dito talaga ang daming mga rules and regulations na magsisafeguard, no, sa pondo ng bayan, pero nawala Binaliwala. yan. Binaliwala, tinanggal. Kaya yung mga kurakot ay talaga namang nagkaroon ng freedom na mangurap. Kaya lumobo yung korupsyon dito sa ating bansa. And one more thing, Admin Rich, no, dagdag ko rin, no, regarding sa ombudsman, no, kasi di ba yung si Ombudsman Conchita Morales Carpio, kung saan ang naging stand niya rito ay tanggalin, di ba? Ma-impeach di ba? Ma-impeach si Villanueva at si isa sa Marcoleta. Si Pero Villanueva, nangyari, nung during na kay Martires, hindi man lang naiulat sa madla sa public na nagkaroon na ng turn ng reversal ng hatol, no, na pinawalan sala niya na tinanggal niya na, pero dapat si Joel Villanueva, malinis, dapat ganun isang tao, kasi pag napawalan sala ka, pag yayabag mo kasi yan para mapatunayan niyo walang kasalanan, pero secret tinago lang yun, nila, secret. tinago. Secret lang Bakit yun. nila tinago? Oo. Diba? Yun nga AJ. Kasi may mali. Oo. Yung nagulat na lang si ombudsman na, ganito na pala, may desisyon na pala yung dating ombudsman na ni-reverse yung desisyon nung dating ombudsman na walang announcement kasi Yes. AJ, kapag ganyan na kasikat na personalidad, senador ka at malaking issue yan, AJ, dapat lang talaga yan ay binobroadcast. Oo. Alam dapat siya ng sambayan ng Pilipino. Pero sa panahon ni Duterte, marami talaga ay itinatago, no? Tinatago at sila lang talaga. Katulad na lang AJ, no, mabanggit ko lang. Yung alam na ni Duterte, ni dating Pangulong Duterte, kung sino yung mga kongresista Yes, tama na ka dyan. involved sa flood control anomalies. Alam ni Duterte. Sinabi pa nga ni dating Pangulong Duterte na sa DPWH, marami yan. Ghost projects. Maardi pa. Oo, sasabihin, completed, pero wala naman pala. Bayaran na. Oo, tapos sinabi niya, marami mga kongresista, may mga DPWH officials, mga city district engineers, pero wala naman ni isa na kinasuhan at wala naman ni isa na nakulong. At di ba, Oo. pagpasok na itong si Greco Belhica, Oo. na dating siya yung sa PAC. sa PAC, di ba? Oo, Crime against corruption. Oo. Pero ano ginawa niya? Tapos ngayon nag-iingay siya. Oo. Dapat yung pag-iingay mo ginawa mo yan noon. Oo. At para may papatunayan ka sa amin ngayon, para yung makdak kami ngayon, mas mapapahiya kami dahil ikaw ay may ginawa. Pero wala kang ginawa. Mahihiya ka naman, Belhica. Kasi nga AJ, hindi nila kaya ang mga untouchables. Yes, hindi nila kaya. Ano sabi ni Oo. Duterte? Maghanap kayo na isa pang Marcos. Oo, yun. Yun, no? Oo. Ito na, no? Ito na ang Marcos. So, for the first time, naging visionary si Duterte. For the first time, nagkatotoo kanyang sinabi. Dito lang siya, hindi naging sinungaling. Ito ay yung pinaka hindi niya sinungaling na sinasabi sa madlang people. Ito na po, no? Kaya wag na po kayong umangal sa mga Duterte, sa mga didilis, sa mga didisi. Wag na kayong umangal dahil ito na po yung pinakahihintay ni Duterte na nagkatotoo. Correct. Yung ma-elect ang isang Marcos para linisin ang corruption sa Pilipinas. Ito na po yun. Wag na po kayong malungkot. Maging masaya kayo sa nasabi ni Duterte. Correct, no? AJ, kahit na gusto pa nating dumaldal dito at marami pa tayong topic, pero hindi na tayo papayagan ng ating oras, no? So, AJ, no, mag-recap lang tayo ng konti sa ating napag-usapan, no? Yung pagbisita ni Pangulong BBM sa UAE at yung pagbisita niya sa Cebu para magkatid ng tulong, no, sa Provincial Hospital, at yung barko na gawang Pinoy at pagpapalawig, no, ng shipyard dito sa Pilipinas. At eto nga yung pinag-usapan natin ngayon, yung mga untouchable, AJ, no, na sa panahon ni Pangulong Duterte ay hindi sila nagalaw, pero ngayon sa panahon ni PBBM, sila ay nakakulong yung iba at yung iba naman ay wanted at yung iba naman ay patuloy pa rin na kinakasuhan, no? So, AJ,
Mag-shoutout ka Yes muna. po, no, magandang gabi mo muli, no. Ito po si AJ13 Vlog, no, para po muli na naman tayong kasama-sama next Thursday po, no, at saka next Sunday. So, muli po, no, magandang gabi po sa inyo lahat. Yes, at ako naman, maraming pong salamat sa mga nanonood po ng vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas every Thursday at saka Sunday po 7:30 ng gabi hanggang 8:30. At saka guys, no, paki-subscribe na rin po yung aking YouTube channel, no, Admin Rich. Pero sige AJ, ikaw muna. May secret lang ako, happy birthday nga pala bukas sa aking dalawang apo, magka-birthday si Wow, may apo siya. Astrid tsaka si Lian. Happy birthday sa inyong dalawa. Yan. At saka mga kaibigan, paki-follow na rin yung aking TikTok, Admin Rich, at saka aking Facebook, Admin Rich, at saka Rich Admin TV, at saka Admin Rich TV. At kay Ami Rosol, kay Florcita, Anakaya, maraming pong salamat sa palaging panonood at pag-share. Marami pong salamat mga kababayan. Dito lang po tayo sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Good night! Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.